Pinakamainit na panahon mga sangkay na itala na po sa Pilipinas at posible pa po itong tumaas mga sangkay at ngayon pinag-iingat po ang marami sa ating mga kababayan. Magandang oras po sa lahat ng mga solid sangkay, sa lahat ng mga kababayan po nating nanonood ngayon. At ito nga po pag-usapan po natin itong tumitinding init ng panahon natin ngayon na talagang namang katakot-takot na po itong init, no? At marami nga po sa mga Pilipino, mga sangkay, halos wala na pong patayan yung electric fan, wala na rin pong patayan yung aircon, mga sangkay. So, ito po ay dahil sa tumitinding init na parang mga sangkay, ngayon lamang po natin nararanasan ito na lumalala po ang sitwasyon sa init ng panahon dito sa ating bansa, no? Anyway, bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all dahil dito mga sangkay 1.2 million subscribers na po tayo. So, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo na ang iyong gagawin. Okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page at eto mga sangkay, may ipapagawa lamang po ako sa inyo saglit. Sa mga nanonood po sa Facebook, okay? Sundan nyo lamang po ito. May ginawa po akong sample video. Habang kayo ay nanonood mga sangkay, i-check nyo po sa bandang itaas. Ito mismong video na pinapanood nyo, makikita nyo po yung tatlong tuldok dyan. Okay, sa Facebook po ito ha, yung mga nasa Facebook. May makikita kayong tuldok na tatlo. Pindutin nyo po yan mga sangkay, bandang itaas kagaya ng nakikita nyo sa larawan. Pindutin nyo po, tapos may lalabas po dyan na show more. Ayan. Pindutin nyo rin po yung show more. Okay? Ganun lamang po kasimple, mga sangkay, at kadali. I hope na nasundan po ng lahat. So, ito na, mga sangkay. Tingnan po natin itong balitang to. Ayon po sa report, pinakamataas na heat index sa Pilipinas sa 2024 na itala. Tingnan po natin. Naitala kahapon, April 28 ng State Weather Bureau PAGASA ang pinakamataas na heat index o ang init na nararamdaman ng katawan ng tao sa bansa ngayong taon. Okay. Pinakamataas na heat index na itala kahapon daw. At posible pa po itong tumaas lalo mga sangkay na wag naman po sana mangyari, no? Kasi, kumbaga kahit hindi na po talaga komportable pag lumalabas ng tahan, lumalabas po ng bahay, pupunta kang may bibilhin ka o kaya pupunta ka kung saan, kahit yung sasakyan mga sangkay, yung aircon sumusuko na po. Na sobrang init po talaga ng panahon. Batay sa tala ng ahensya, 53 degrees Celsius ang nai-record na temperatura sa Iba, Zambales na 53. tinawag nilang nasa extreme danger level na. Sinundan naman ito ng Pili, Camarines Sur na nakapagtala ng 49 degrees Celsius at ng ilang mga bayan ng Pili, Camarines Sur. Ganon din sa Muñoz, San Nueva Ecija, Subic Bay sa Olongapo City at Dagupan City. Ayan no, Dagupan City, Pangasinan, 47. Subic Bay, Olongapo, 47. Muñoz, Nueva Ecija, 47. Pili, Camarines Sur, 49. Iba, Zambales, 53. Ang taas po niyan, mga sangkay. Pangasinan, nakapwa nakaranas ng 47 degrees Celsius Nasa 40s nga lang tayo, hirap na tayo. How much more yung 50s na po? na heat index. Samantala, bagong record na pinakamainit na temperatura naman ang naitala sa bansa ng PAGASA sa Metro Manila. Nakaranas nitong Sabado, April 27 ng all-time high record na 45 degrees Celsius heat index sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA at 42 degrees naman sa Quezon City Science Garden na kapwa nasa ilalim ng danger level classification. Naku. Patuloy na nagpapaalala ang mga eksperto na manatiling hydrated at hanggat maaari ay iwasan ang paglabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Okay, yan po yung babala ng mga expert sa ating lahat mga sangkay. Ngayon, ito pa. Nang malita mula po sa GMA. Mga kapuso, kapapasok lang na balita, pumalo sa 53 degrees Celsius ang heat index sa Iba, Zambales kanina. Pinakamataas po ngayong araw.
Nasa extreme danger level na po yan, ibig sabihin, mas mataas ang tsansa na magka-heat stroke. Nasa danger level naman ang heat index sa mahigit 40 lugar sa bansa, tulad sa Pili, Camarines Sur na 49 degrees Celsius, 47 sa Muñoz, Nueva Ecija, at 43 degrees sa Science Garden sa Quezon City. Bukas, posible nasa danger level ang heat index sa 36 na lugar sa bansa. Sa kabila ng mainit na panahon, maghanda sa posibilidad ng pag-ulan. Batay sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rains sa ilang bahagi ng Northern Luzon bukas ng hapon. May chance rin ng ulan sa eastern at central So ngayon mga sangkay, yung ibang part ng lugar uulanin ayon po dito. Visayas, maging sa malaking bahagi ng Mindanao bukas ng hapon. Bukas daw po. Ibig sabihin ngayon po ito kasi kahapon po ito binalita mga sangkay. So ngayong hapon yung ibang part ng Pilipinas ay uulanin. Pero yung karamihan sa Pilipinas talagang raragasain na naman ng matinding araw. Posible ang heavy rains sa ilang lugar sa Mindanao kaya maging alerto sa pagbaha at pagguho ng lupa. Sana all, no? Uulanin sila doon. Okay. So, yan po yung report. Pinag-iingat po tayong lahat, mga sangkay, na tawag dito, lagi pong uminom ng tubig. Kasi ngayon, para po sa inyong kaalaman, wala na pong binipili dito. Matanda ka man, bata ka man, pwede kang madali nitong heat stroke. Kasi ganun na po katindi ngayon eh. Ganun na po kalala ang sitwasyon ng araw ngayon. May mga nababalitaan nga po tayo mga sangkay na nasa 20s pa lang, na heat stroke na. Bakit? Wala na po kasing pinipili ngayon eh. Di ba dati, more on pagka sinabing stroke, mga matatanda lang, mga may edad. Pero ngayon, mga sangkay, hindi na po. Ano na, kahit yung mga bata pa, yung mga kaedaran namin, o mas bata pa sa amin, pwede pong mangyari sa kanila. Kaya ngayon, mag-iingat po tayong lahat mga sangkay dahil nga po, lumalala po itong sitwasyon na init ng panahon. No? Kaya nga po, may mga nagsasabi na sana hindi na, La Nina na lang, wag na lang El Nino. Mas malala din po yun, mga sangkay. May papasok daw po, posible daw magkaroon ng La Nina din after nitong El Nino. Sabi ko nga, pambirang parusa naman. Pwede bang sakto na lang? Sakto na lang yung init, sakto na lang po yung ulan para wala na pong problema. Hindi yung ganito mga sangkay, no? Katapos ng init ng panahon na napakatindi, bigla po tayong magkakaroon ng La Nina o babagyuhin naman. Mas malaki po ang pinsala ng bagyo. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay tungkol po sa nangyayari ngayon sa ating mundo? Hindi lamang po ito sa Pilipinas, okay? Itong init, hindi lamang po yun sa Pilipinas. Buong mundo nakakaranas ng init ng panahon, mga sangkay, dulot nga po ng global warming. Doon may mga bahagi po ng ating mundo na malamig pa rin until now, mga sangkay. Pero, pag pinag-usapan po natin yung nagaganap ngayon na pagkatunaw ng mga yelo, mga sangkay, medyo kakabahan po tayong lahat. Dahil kahit po may mga lugar na malalamig pa until now, pero hindi na po ganun katindi mga sangkay. Hindi na po siya katulad dati. Nababawasan at nababawasan na po. Dahil po sa global warming o mas kilala mga sangkay sa climate change. Okay? So ngayon mga sangkay, ano po inyong opinion? I-comment nyo lamang po sa ibaba. Siyempre, mag-iingat po kayo mga sangkay. Delikadong-delikado ito. Bago tayo magtapos mga sangkay, meron po akong isang Facebook group exclusive sa lahat ng mga solid sangkay. Ayan po. Hanapin nyo lamang po yan mga sangkay sa Facebook. Then, mag-join group po kayo. But make sure na masasagutan nyo lahat ng tanong para makapasok kayo dito. Okay, so ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.